Yes, panay ang gawa nila. Laki-laki ng budget nila. Pati sa akin, alam ko, ang budget sa akin, ang binibida nga ng mga media na nagsusumbong din. Kasi sabi nila, hindi naman nila ayaw din nila yung ginagawa nila. Nasa 25 million daw yung pagbili ng mga Facebook ads, YouTube, at kung ano-ano pang video. Tutol sa akin, 25 million. Pero yung overall daw, nasa 400 million sa paninira. Grabe 25 million para lang kay Senator Amy, 400 million para daw sa paninira sa mga Duterte. Magkano kaya sa akin? Atin lahat. Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. Talaga naman, linulusta yung pera ng tao. Pagkano kaya ang ginagastos ng kamera para banatan ako ng mga bangag vloggers? Tanong natin kay Makagago. Tanong natin kay Makagago tsaka mga flip-topper na walang karir. Magkano? Magkano nilulustay sa inyo para banatan ako? Nagtatanong lang. Diyan ba sa sinasabi ni Senator Amy na 400 million ba yun? Kasama ba dyan si Cash? Si Cash J? Si Makmak Humpa, kasama ba dyan? Grabe, milyon-milyon Saan ginagastos sa milyon-milyon na yan para manira ng kapwa? Alam ko na, sa YouTube ads. Panoorin nyo yung mga YouTube ads. Makikita nyo yun. Malalaman ninyo kung kanino ginagamit yung 400 million na yan. Pero alam mo, naging ano ako dun proud ako dun Dun sa paninira ni Makagago. Ang mga damonyo na ito, at saka ito. Pag ganun pa siya, di ba? Ito. At saka dun sa isang addictus na yon, kung sino man yung addictus na yon. Ito, gumaganon. Baka level ko na si Pangulong Duterte, tsaka si Pastor Kibuloy. Mantakin mo, sinama ako doon. Aba, malupit kayo Bayan, sa kanilang ambisyon. Hindi maganda itong mga pangyayari ito. Sinisiraan tayong lahat, kalibasan tayo'y naninindigan. At eto nga, wala tayong magawa kundi sabihin at ulitin ang katotohanan na alam natin. Ma'am, ano po, kamusta po ang Senado ngayon? Ba nagpipig ayun na. So sinasabi, mahigit 400 million daw. Grabe ka naman, Diego Latigo. 10,000 lang ibinigay kay Humpak. Sino nagsabi niyan? Yung amo niya. Kinatkong pa, hayop. Sa bagay, magkano nga bang ngayon? Ang tawag dito, yung pulburon. Magkano ba pulburon ngayon? Tanong natin kay JJ. Magkano ba pulburon ngayon? Sa Goldilocks. Di ba? Grabe. Magkano ba mga mushroom ngayon? Sabi nito, sana ma-extradite yung Diyos mo. Alam mo, makinig kayo makinig kayo mabuti. Dito, ito mga to, dito kasi nagkakamali itong mga katulad nung mga nagko-komento laban kay Kibuloy. Ulitin ko Ako po, until now, I still believe na sa tingin ko, hindi pa rin po tama yung relihiyon ni Kibuloy. Wala naman po ako nagbabago, hindi ako nagbabago. Sa tingin ko, hindi pa rin yun ng tamang paniniwala. Pero, ginagalang ko yun. Di ba At hindi ko pakikialaman yun. Okay? Kasi, i-define natin. Yung iba, namimix na When they speak about Kibuloy, laging paninira nila? Appointed son of God, kung ano-ano pa, tithes, forced labor. Sandali, ano ba issue nyo talaga? Ang issue nyo ba yung relihiyon ni Kibuloy o yung politika ni Kibuloy? Linawin natin. Yun ang hirap sa inyo Pinagsasama nyo ng magkaibang bagay. Sino ba nagsabi sa inyong, sa tingin ko, appointed son na si Kibuloy? Hindi yun ang punto dito. I am with Kibuloy because inaapi siya sa ating batas.
binibigyan siya ng injustice. Issue ito ng isang mamamayang Pilipino, hindi ito issue ng pagiging pastor lang ni Kibuloy. Huwag nating pag-usapan yung relihiyon. Ang issue dito yung politika. Mga gunggong. Di ba? Kasi yung iba dyan, maraming laging pautot na din. Yung bang ginagamit nila, akala ko ba, you own the universe and the ganito. Bakit di mo patigilin ng mga kaso-kaso? Diyan mo makikitang walang mahina ang theology ng mga tao na to eh. You do not use that kind of argument. Why? Because, di para mo na rin sinabing, hindi pala God si Jesus. Kasi si Jesus nga pinako sa krus eh. Di ba? You do not know your theology. The problem with you, minimix nyo yung politics into theology. Hindi yan ang usapan. We're not talking about the religion of Kibuloy here. We are supporting Kibuloy because of his fight against terrorism, against corruption. Yun ang sinusuportahan natin. Not because of religion. Hindi ho nagbabago ang pananaw ko sa relihiyon. Hindi ho ako sumanib sa KOJC. Tanga lang. Hindi ko sinasabing tanga yung mga sumali ha. Ang sinasabi ko, huwag kayong tanga, kayong mga humuhusga ng relihiyon dun sa mama. Kung laitin ko kaya yung relihiyon na pinapaniwalaan nyo. Gusto nyo? Maglaitan tayo ng relihiyon dito. Tingnan natin kung sino mananalo. Gusto nyo ba debatihan tayo ng relihiyon? Wag ako. Bakit yung mga pinaniniwalaan nyo? Rapist din eh. At altar boy pa yung mga pinaniniwalaan, yung mga ginahasa nila. Huwag tayo maglokohan dito, mga tarantado kayo. Huwag ganun. Totoo naman eh. Magbasa kayo ng libro nyo. Kasi alam nyo, wag nyo akong gaguhin sa pakiging sasabihin ninyo masamang tao si Kibuloy dahil sa relihiyon niya. Mga gago ba kayo? Nakita mo ba ang kasaysayan ng Kastila sa Pilipinas? Kung paano tayo pinagbabayad sa indolence? Alam niyo indolence? Para pumunta ka sa langit, kailangan mo magbayad? Sinong gagong naniniwala doon? Sige. Alam niyo yung batas, alam niyo yung theology niyo? Saan ang galing yan? You do not know that. Kalma, Banat Bay! Sige. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Tama, mali. Hindi nyo kasi alam yan eh. Di ba? Alam nyo? Hindi. Kaya nga nagalit si Rizal, di ba? Naalala nyo? Kinakawawa yung mga Pilipino, lumuluhod, tas nagbibigay. Para lang mapunta sa langit. Tas sisisihin nyo yung tights ni Kibuloy? Mga ukin ninawa kayo. Di ba? May pamisa pa kayo sa patay? Ilang araw yung 40 days? Bakit 40 days? Para 40 days kinakat ko ang pera nyo? Tapos magagalit kayo kay Kibuloy, may tights. Gago, di ba? Wala. Tigil-tigilan nyo ako sa katarantaduan nyo. Hindi nyo alam ang kasaysayan ninyo. Kung paano tayo nilinlang ng mga Kastila dyan. Nakalimutan ninyo? Ang kasaysayan nyo? Nag-aral ba kayo ng Rizal? Sino may Rizal subject dito? Hindi ka alam mo bakit ako naiinis? Yun talaga doon ako naiinis eh. Napaka-hipokrito ng mga Pilipino. Nakala mo kung makapanlait kay Kibuloy dahil sa paniniwala niya. Akala mo yung sinalihan nilang relihiyon, napakasanto. Tuktukan ko kayo eh. Wag ako ha. Mana ako kay Brad Eli. De, biro lang. Wag mo na idamay yung tao. Ikaw naman, no? Kaya damay mo pa eh. Kaya wag na nating pag-usapan yan. Dahil hindi yan ang issue natin dito. Ulitin ko, hindi ang issue natin ay relihiyon ni Kibuloy. Ang issue natin dito, yung bilang pag-uusig sa karapatan ng isang Pilipino.
na hinusgahan mo na bago ka padalhin sa Senado. Yun ang issue natin dito. At alam natin ng kasaysayan ni Ontiveros na mahilig magtanim witness. Kasaysayan, kaya nga ako nagtataka eh. Alam mo bakit ako nagtataka? Ha? Makinig kayo! Makinig kayo! Alam mo kung bakit ako nagtataka? Etong mga tanso, kayong mga loyalistang supot, di ba? Galit na galit kayo kay Ontiveros tuwing kinakawawa niya si Marcos noon. Pero ano, ngayon kakampi nyo na? Gago! So ano yun, nagbago na si Ontiveros? Kung dati tarantado si Ontiveros sa pananaw ninyo, ngayon mabait na siya? Di ba? Doon pa lang, basag na kayo eh.